Magandang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na lolo at lola at sa lahat ng sumusubaybay sa gintong edad. Ngayong buwan ng Mayo, ramdam na natin ang tindi ng tag-init sa Pilipinas, di po ba? Ang init ay hindi lang nakakapagpawis at nakakapagod, minsan nakakasama pa sa ating kalusugan kung hindi tayo mag-iingat. Pero alam niyo po ba mga senior, na hindi lang ang ating katawan ang direktang apektado ng matinding init, ang ating mga iniinom na gamot, lalo na ang mga maintenance na araw-araw nating kailangan, ay maaari ding maapektuhan ng temperatura. Ito ang pag-uusapan natin na ngayon dahil napakahalaga nitong malaman para do sa inyong kaligtasan at kapakanan. Kadalasan iniisip lang natin na basta ininom natin ang gamot sa tamang oras ayos na. Pero ang totoo, may malaking papel ang panahon, lalo na ang matinding init, sa kung paano gumagana ang gamot sa ating katawan at kung paano ito dapat itago. Isipin nyo, kung ang pagkain nga ay madaling masira sa init, paano pa kaya ang gamot na mas sensitibo? Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa pagkasira ng gamot, kundi pati na rin sa pag-iwas sa mga di inaasahang epekto nito kapag nakipag-ugnayan sa init sa ating kapaligiran at sa ating katawan. Kaya naman, samahan niyo po kami at alamin ang mga dapat ninyong tandaan upang mapanatiling epektibo at ligtas ang inyong mga gamot ngayong tag-init. Mahalaga ang bawat impormasyon dito para sa inyong mas malusog at payapang gintong edad. Napakasimple po ng sagot, mga lolo at lola. Ang karamihan sa mga gamot, lalo na ang mga tabletas, kapsula at likidong gamot, ay dinisenyo upang manatili ang bisa sa isang partikular na temperatura. Kadalasan ako sa mga nakasulat sa pakete o label ng gamot, ang store at room temperature o keep in a cool, dry place. Pero ano ba ang ibig sabihin ng room temperature sa Pilipinas ngayong tag-init? Kung ang loob ng bahay natin ay umaabot ng 30 hanggang 35 degrees Celsius o mas mataas pa, malayo na po iyon sa ideal na room temperature na kadalasang nasa 20 hanggang 25 degrees Celsius. Kapag nalantad sa sobrang init ang gamot, maaring mabago ang chemical composition nito. Ibig sabihin, ang aktibong sangkap na siyang gumagana para gumaling tayo ay maaring masira. Kapag nasira, maaring maging dalawa ang resulta. Una, magiging hindi na ito epektibo. Kaya parang wala lang kayong ininom. Pangalawa, at mas delikado, ay baka maging toxic o makasama pa ito sa inyong katawan. May mga gamot na kapag nasobrahan sa init, nagbabago ang kulay, amoy o texture. Kung may mapansin kayong ganito sa inyong gamot, huwag nyo na pong inumin. Mas mabuti nang itapon ito ng tama at kumuha ng bago. Kaya ang tamang pag-iimbak ay hindi lang para sa kalidad ng gamot, kundi para na rin sa inyong kaligtasan. Para po itong pagkain na kapag panis na, hindi na dapat kainin, di po ba? Hindi po lahat ng gamot ay pantay-pantay ang reaksyon sa init, mga senior. May ilang uri ng gamot na mas sensitibo at kailangan ng mas matinding pagbabantay ngayong tag-init. Unahin natin ang mga gamot para sa mataas na presyon o high blood. Ang ilang uri ng pampababa ng presyon ay maaaring magdulot ng labis na pagbaba ng presyon kung ang katawan ay dehydrated na dahil sa init. Kung umiinom kayo ng diuretics o pampaihi, mas lalo kayong dapat mag-ingat dahil pinapalabas ito ang tubig sa katawan na lalong nagpapataas ng risk ng dehydration sa mainit na panahon. Sunod po ay ang mga gamot para sa diabetes, lalo na ang insulin. Ang insulin ay kailangan itago sa refrigerator at hindi dapat direktang nalalantad sa init. Kapag nasobrahan sa init ang insulin, mawawalan ito ng bisa. Para naman sa mga umiinom ng oral medications para sa diabetes, kahit hindi kailangan ng ref, kailangan pa ring itago sa malamig na lugar dahil ang matinding init ay maaaring makaapekto sa stability ng gamot.
Ang mga gamot din po para sa puso tulad ng nitroglycerin ay napakasensitibo sa init at dapat laging nasa cool, dry place. Ang mga thyroid hormones naman ay mabilis ding masira ang bisa sa init at huwag din po nating kalimutan ang ilang uri ng antibiotics at maging ang mga over-the-counter na gamot tulad ng pain relievers. Kung may iniinom po kayong maintenance, mainam na kausapin ang inyong doktor o parmasyutiko tungkol sa tamang pag-iimbak nito ngayong tag-init. Sila po ang makakapagbigay ng pinakatumpak na payo para sa inyong partikular na gamot. Ngayon naman po pag-usapan natin ang praktikal na solusyon, lalo na sa mga bahay na walang aircon o hindi laging nakabukas ang aircon. Paano ba natin mapapanatiling ligtas ang ating mga gamot sa matinding init? Una po, iwasan ang direktang sikat ng araw. Huwag ilagay ang gamot sa tabi ng bintana, sa dashboard ng sasakyan, o sa anumang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Ang init mula sa araw ay mabilis na makakasira sa gamot. Ikalawa, humanap ng cool at dry place sa loob ng bahay. Kung walang aircon, hanapin ang pinakamalamig na bahagi ng inyong bahay. Kadalasan ito ay ang mga kabinet sa loob ng kwarto o sa loob ng aparador na malayo sa labas na dingding. Ang banyo o kusina ay hindi po advisable dahil sa pagbabago-bago ng temperatura at humidity doon, na masisira din ang gamot. Ikatlo, gumamit ng insulated bag o cooler kung kinakailangan para sa ilang oras, ngunit huwag direktang ilagay sa yelo. Kung kailangan ninyong ilabas ang gamot, halimbawa sa pagpunta sa doktor, maaari ninyong gamitin ang insulated bag. Para sa mga gamot na nangangailangan ng refrigeration tulad ng insulin, gumamit ng cooler na may ice pack. Ngunit siguraduhin na may tela o panyo na nakahiwalay sa gamot at sa yelo para hindi ito mag-freeze. Ang pag-freeze ay masama din sa ilang gamot. Ika-4, panatilihing nakasara ang lalagyan ng gamot sa orihinal nitong bote o blister pack. Ito ay hindi lang para sa kalinisan, kundi para protektahan din ito mula sa moisture at init sa hangin. At huli po, huwag mag-imbak ng gamot sa kotse. Ang temperatura sa loob ng kotse ay mabilis na tumataas, lalo na kung nakaparada sa ilalim ng araw. Kung kailangan nyo talagang dalhin ang gamot sa kotse, dalhin ito sa loob ng insulated bag at huwag iwanan ng matagal. Bukod sa pag-iimbak, mahalaga ring malaman kung paano nakakaapekto ang init sa ating katawan habang umiinom tayo ng gamot. May ilang gamot na maaring maging sanhi ng mas matinding side effects kapag mainit ang panahon. Halimbawa, ang ilang antihistamines na iniinom para doon sa allergy ay maaring magpalala ng pagkatuyo ng bibig at hirap umihi na lalong lumalala kung dehydrated ka. Ang ilang gamot din po para sa depression at psychiatric conditions ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng katawan na magpalamig, kaya mas mataas ang risk ng heat stroke. Ang mga gamot na pampababa ng blood pressure tulad ng beta blockers ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkapagod, lalo na kung ang katawan ay nagpupumilit na magpalamig. Kapag dehydrated tayo, mas nagiging concentrated ang gamot sa ating katawan na maaaring magpalakas ng epekto nito o magdulot ng hindi magandang reaksyon. Kaya naman, napakahalaga ng hydration. Ngayong tag-init, uminom po tayo ng sapat na tubig kahit hindi pa nauuhaw. Ang pagiging hydrated ay nakakatulong sa ating katawan na gumana ng maayos, kabilang na ang pagproseso ng gamot at pagkontrol sa temperatura ng ating katawan. Kung nahihirapan kayong uminom ng plain water, maaari kayong uminom ng sabaw o kumain ng mga prutas na mataas sa tubig tulad ng pakwan at melon. Tandaan po, ang pag-inom ng gamot ay dapat laging may kasamang pag-inom ng sapat na tubig, lalo na ngayong tag-init. Marami sa ating mga senior ang mahilig
magbiyahe o bumisita sa mga kamag-anak ngayong bakasyon. Kung plano ninyong mag-out of town, mayroon po tayong ilang payo para sa inyong mga gamot. Una po, planuhin ng maaga ang inyong mga gamot. Siguraduhin na may sapat kayong supply para sa buong tagal ng inyong biyahe at may konting sobra pa kung sakaling maantala kayo. Huwag umalis ng kulang ang gamot. Ikalawa, dalhin ang gamot sa inyong hand carry bag, hindi sa check-in luggage. Ang temperatura sa cargo hold ng eroplano ay hindi stable at maaaring masira ang gamot. Bukod pa rito, kung sakaling mawala ang inyong check-in luggage, kasama na ang inyong gamot. Kaya mas mainam na laging kasama sa inyong hand carry. Ikatlo, gamitin ang orihinal na lalagyan ng gamot at kung maaari, dalhin ang reseta ng doktor. Ito ay mahalaga lalo na kung nagbiyahe kayo sa ibang bansa o kung sakaling may kailangan kayong ipaliwanag tungkol sa inyong gamot. Nakakatulong din ito para hindi kayo malito sa pag-inom. Ikaapat, protektahan ang gamot mula sa init habang nagbibiyahe. Kung matagal ang biyahe at alam ninyong mainit ang sasakyan, gumamit ng insulated bag o small cooler na may ice pack para sa mga gamot na sensitibo sa init. Tandaan, iwasan ang direktang contact ng gamot sa yelo. At huli po, alamin ang mga emergency contact number ng inyong doktor o ng inyong pamilya. Kung sakaling may mangyari sa gamot ninyo o may maramdaman kayong kakaiba, may malalapitan kayo agad. Ang pagiging handa ay susi sa isang ligtas at masayang paglalakbay. Mga lolo at lola, mahalaga po na malaman natin kung kailan natin kailangan kumonsulta sa ating doktor o sa parmasyutiko. Hindi po tayo dapat magdalawang isip na magtanong kung mayroon tayong alalahanin, lalo na sa ating kalusugan. Kung mapapansin ninyo na nagbago ang hitsura ng inyong gamot, tulad ng kulay, amoy, o texture, huwag na po itong inumin. Agad na itapon ito ng tama at ipaalam sa inyong parmasyutiko o doktor. Ito ay senyales na maaring nasira na ang gamot dahil sa init. Kung pakiramdam nyo ay hindi na epektibo ang inyong gamot, halimbawa, kung dati ay bumababa ang blood pressure nyo sa gamot, pero ngayon ay hindi na kahit umiinom kayo, maaaring ang gamot ay nawalan na ng bisa. Importante na ipaalam ito sa inyong doktor para ma-assess kung kailangan baguhin ang dosis o ang gamot mismo. Kung nakakaranas kayo ng hindi pangkaraniwang side effects, ngayong tag-init tulad ng labis na pagkahilo, matinding pagkapagod o pagbabago sa pag-iisip na akala nyo ay dahil lang sa init pero patuloy pa rin, mas mabuting kumonsulta agad. Maaaring ang inyong gamot ay nakikipag-ugnayan sa init sa katawan ninyo sa paraan na hindi inaasahan. Huwag din pong pagkatubiling magtanong sa inyong parmasyutiko tungkol sa tamang pag-iimbak ng bawat gamot na inyong iniinom. Sila po ang may malawak na kaalaman sa tamang handling at storage ng mga gamot. Tandaan, ang paghahanap ng profesional na payo ay tanda ng pagiging responsable sa inyong kalusugan at hindi po ito dapat ikahiya. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, mga minamahal naming senior, tandaan po natin na ang tag-init ay panahon para magsaya at magpahinga. Ngunit dapat din tayong maging mas maingat at mapagmatsyag sa ating kalusugan. Ang pag-aalaga sa ating mga gamot ay isang mahalagang bahagi ng pag-aalaga sa ating sarili, lalo na sa panahon ng matinding init. Ulitin po natin ang ilang mahahalagang puntos. Una, alamin ang tamang pag-iimbak ng inyong mga gamot malayo sa direktang init at sikat ng araw. Kung walang aircon, hanapin ang pinakamalamig na lugar sa inyong bahay. Pangalawa, maging mapagmatyak sa mga gamot na sensitibo sa init tulad ng papababa ng presyon, diabetes medications at gamot sa puso. Pangatlo, laging sapat ang inyong inumin na tubig para maiwasan ang dehydration na maaaring magpalala sa epekto ng gamot. Pang-apat,
Kung magbibiyahe, ihanda ang inyong gamot ng maaga at dalhin sa hand carry. At panghuli, huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong doktor o parmasyutiko kung meron kayong alalahanin o mapansin na kakaiba sa inyong gamot o sa inyong katawan. Ang inyong kaligtasan at kapakanan ang pinakamahalaga sa gintong edad. Naway ang mga payong ito ay makatulong upang manatili kayong malusog, masigla at ligtas ngayong tag-init. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon para sa ating mga senior. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.